So pre, bigyan mo naman kami ng konting insights dito naman sa sasakyan mo, starting dito sa harap. Quick intro lang, bali itong unit na to is Ford Everest, ambiente, automatic. Way back before train law, tsaka siya binili. Oh. Kaya ako siya binili dahil nagkaroon ng train law. Talaga ba? Yun yung reason ko, min. Legit. Kasi sobrang, di ba after train law, nagsitaasan yung mga presyo ng mga kotse. Oo, totoo. So yun. Napakamahal na ng sasakyan ganyan. Quick spec, familiar naman na kayo, ang dami yun sa internet, 2.2 engine, turbo, diesel engine. So yun, sa harap, as you can see guys, medyo may nilagay lang tayong facelift. Oo nga. Ang tawag Napaka-macho. dito, actually way back 2018 ko pa ito pa nakabit, men. First mod mo ba yan? Ito ba first mod ko? Ito nga ata. Sorry, Oo. medyo matagal Okay lang, eh. okay lang. Pero ayun, ang tawag dito, Raptor facelift version 1 or version 2. Ang ganda. So yan, kung makikita nyo, ang concept nito naka-design doon sa Raptor kit. Okay. So yun siya. So yan, meron siyang mga DRL. Yan, LED yan. Ito din. Okay, Yun tapos yung mga mamaya, add-ons. paano pala yung umiilaw? Mamaya, pakita natin, sige, mamaya. natin sa video. Pero ano lang yan, daytime running light. So all throughout the driving, lumalabas talaga yung nakailaw lang siya. Okay. So Ayan. far, matagal naman yung buhay kasi nung 2018 mo pa pinakabit eh. 2018 ko pa siya pinakabit until now, hindi pa naman siya pundido. So I Ganda. think okay lang. Oo, Okay ganda. naman. Tapos, Tagal din yung life niya. ano pa ba? Actually, ito yung una kong pinakabit before ko mapalakabit yung gulong. So ang problem ko nun, way back before, Alin, itong front, itong pati front. itong bushwhacker. Bushwhacker pala tawag dyan. Bushwhacker ako. Na mud flaps, mud fenders, yun yung tamang term dyan. So dati, naka-stock tires and rims lang ako, stock tires and mags lang ako. Tapos nakaganto na ako. Problem, by stock, dahil maliit yung gulong, nakaloob. Okay. So ang tendency nun, ang liit niya tingnan. Oo. Parang compressed yung gulong. Okay. Ganun yung naging problem. Ngayon, nung nagka-budget ako nun, 2018 din yun, alam ko. Ayun, nagpalakakabit na ako ng fuel mags na 20 inches. Ganda eh. Tapos, yan, ang size ng tires Wow. ko, 275, 55, or 20. Grabe. By stock, alam ko itong fuel na vapor to be specific, guys. Ang offset ito naka-negative 1. Negative 1 ba? Way back, negative 1 Negative na ata. So, ang Ganda ng stance niya. main nun, effect dun sa kotse, pag naka-offset negative ka, medyo mas off ng konti yung gulong. So, yun yung mga technique para makapagpakabit ka ng mags or tires na alam mo medyo may tindig. Oo. Kasi nga nakalabas ng konti. Yung iba kasi ang ginagawang diskarte, naglalagay ng spacers. For me, and based on my research way back before, okay naman yung spacer. Pero kasi isipin mo, another equipment siya or material na kinakabit doon sa mags. And para lang lumabas ng konti Oo, yung gulong mo. ano siya di ba? Another part siya na kinakabit. Oo. And tinutorque din siya. Paano kung, alam mo yun? Oo. Sa case kasi natin, hindi naman one more lahat thing familiar. to worry about. Oo. So, okay yun. na rin yan. Maganda yung tindig niya. Mukha nga siyang naka-lift eh. Oo, actually yan yung common question sa akin kung ilang inch ba na-lift ko rito. Actually, stock to lahat. Kasi mukha lang siyang naka-lift dahil doon sa tires Natin. and mags. Bang! Sa profile yan. O, di ba? Pakita natin sa mga corner drive na ka-corner drive natin yung side profile. Yan. Grabe, mukha siyang naka-lift guys. Pero yun nga, coming from the owner itself, hindi siya Ayun. naka-lift. Tapos, yun sa rear. Ewan ko, mapakita natin kahit konti lang. O, sige, tingnan natin. Ayan, Sorry guys, sa nilagyan mo- parking kasi kami ngayon. Sorry. Merry Christmas, guys. Ayun, may makinabit lang ako na maganto, mga Mga garnish. garnish lang. Oo. Tapos, ayun, sa baba, meron lang akong 2 hitch. tow hitch. Kasi nagkakarga tayo ng rito, Ng big bike niya. motor. Next time guys, kung gusto niyo makita yung big bike niya, Minsan comment kasi, down below. minsan pag ayaw natin nagkotse, motor-motor tayo eh. Siyempre, Yan. lalo na traffic kasi dito sa Manila eh, di ba? Tapos, susunod, yung may hawak ng camera, kasama na sa akin magmotor yan. Oo.
Ano pa ba? Papaalam lang ako sa asawa ko, guys. Actually, yung engine nito, stock. Wala naman ako pinilitan. Except yung Ayun, naalala anti-lag ko. mo, di ba? May nilagay ako ang pangtanggal nung delay ng throttle. Meron akong kinabit dyan from our group sa FECP. Recommended siya. Wind booster ang tawag. So basically, mas siya, ang effect niya sa engine mo or sa pagdadrive mo, pag nag-throttle ka, mas mabilis tumaas yung RPM. Siguro later, kahit dito lang sa parking, pa-testing natin kay Jan. Sige. Kung paano ba gumagana yung somehow anti-lag. Kasi may anti-lag pa talaga eh. Tapos pansin ko din, yung mud guards mo. Ayan, Pre, tagal na yan. Way back 2018 din yan kinabit. Jaws na mud flaps pa tawag dyan. Ewan ko. Kasi dati wala pa akong ganyan. Ang problem ko, lalo na to sa part na to, syempre ang ikot ng gulong, may spray clockwise. Men, hanggang dito sa taas yung hanggang dito yung aspalto. Oo. As every time nagpapa-car wash ako, kailangan may pa-asphalt remover ako. Parang nung nag-check ako dati, hindi rin pala okay na magpa-asphalt remover ka lagi. Kasi natutunaw yung top coat mo. Oo. So yun. Kaya ka pala mud guard ganyan. Kailangan Parang prerequisite. Okay, kasi nakalabas yung gulong mo. Actually prerequisite dapat siya. So yun. Ganda. Medyo age na siya, 2017 unit. As of now, okay naman. Wala naman akong Ito pala pre, kumbaga pag kinakabit ba to, may kinakat ba yan? Wala. Bakal? Hindi naman tayo, Binobolt lang yan. Hindi naman to yung mga Sa RWB. RWB na. Curious lang kasi ako, di naman ako familiar sa Oo. Bali kung lang paano to. yan kinakabit. Dinidikit lang to. Nilalagay lang silicone lang to. Itong bali silicone lang yan. Tapos nilalagay lang yan ng mga bolts dito sa ilalim. Okay. Yan, dyan. Dito alam ko meron din. So yun, basically dikit lang yan lahat. Tapos naka-silicone lang para Mabilis hindi lang pasukin. installment niya. Bilis lang. Ito design lang to lahat. Mga bolts na yan. Akala ko kasi talaga siya. Hindi naman. Hindi naman yan pang RWB. So far, okay naman. Ayan, bali kung makikita mo, kahit nakadikit lang siya, isipin mo, from 2018 ko siya pinakabit. Ngayon, 2024 na, okay pa rin naman. Oo nga. Tapos ano ba yan? Tire pressure monitoring ba yan? Yes, meron ako. Kaso nga lang, tinapon ko na yung pinaka-main module. Yung pinaka-main module. Kasi sabi ko, ano ba to? Hindi, parang, lang yan, Shopee Racing. Shopee Racing. Shopee Racing. Oo. Ayan, yung external lang siya na TPMS. Pero mayroon na bibili, alam ko, yung nakakabit mismo sa mags. Yung sa loob. Talaga, Kaso sa loob. hassle Kasi papatanggal pa yung gulong. Totoo naman. So yun. Ano pa ba? Tingnan natin. Meron bang something sa loob? Actually, sa interior, quick check natin ano yung interior ng Ambiente 2017. So yan. Yan, actually, itong mga leathers na to, as you can see, medyo may wear and tear na. Kasi, isipin yun, tagal na, 2017 unit pa. Pero yan, Sariwa, guys. hindi pa siya naka-infotainment. Pero, for me, as long as merong may Bluetooth, okay na ako dun. May mga nakikita akong aftermarket naglalagay ng mga infotainment na mga fresh. na mga tag dito, touchscreen. Oo. Pero for me, as long as yun nga, makapag-connect ka ng phone mo, okay na yun. Oo. Ganun lang. Yun lang. Black lang naman interior niya. Napaka-simple. Saka napakalinis. Tapos mamaya ito yung ko, Ay, yung anti-lag mo? yung parang wind booster sa throttle. Mamaya tingnan. pa-testing natin kay Jan. First time niya to. Oo nga eh. So yan, actually, naman siya, straightforward naman yung mga buttons. Yung sa taas, sa radio, kasi ito naman sa baba, yung sa aircon. Okay. Yan, that's it. And then, yun, hindi pa siya naka-push start. So, yun, via key lang naman siya. Pero, Ganda. okay naman. Ayun lang. Ganda mo. Ano pa ba? Tara. Test drive na yan. Testing mo? Oh, men. Sige. Laban. Sige. Yun guys, bali What's up? tetestingin ni Jan yung tetest drive itong kotse ko. Oo. Guys, Ato. first time ko makapag-drive ng Ford Everest na Ambiente. Medyo luma na to, pero yan, kung makikita niyo sa dashboard, yun lang Fresh naman siya, na fresh, straightforward.
74K. So, Fresh na fresh. sa inyo RPM sa kaliwa. For, ilang taon na ba? 2017, 7 years. 7 years. Mm. Fresh na fresh guys. So, sariwa pa. Tapos yan. Currently, ang gamit ko na mode, naka-sport ako. Matindi. Bali, ayun. Mamifeel mo lang naman yan mamaya kapag tinapa kami yung throttle. Pero, given na naka-experience naman tayo ng mga electric vehicle na malalakas yung torque, Oo nga. well, wala na to. Chill na to sa'yo. Okay. Yan, sige. Try natin. Good mo, men. Tingnan natin. Titignan ko lang. Sige lang. Oo. Maganda talaga tumakbo ng Everest, guys. So, ano naman experience mo while owning the car, man, habang nagte-test drive tayo? Well, sa akin, owning this car for almost 7 years na, or actually, 7 years na nga actually. Wala naman akong major parts na pinalitan. Lately lang, itong last time lang. Ano yung pangilalim Bali, mo? may pinalitan na ako mga parts sa pangilalim which is part of the wear and tear ng makina or ng kotse. Ang sasakyan? Oo. Okay. Normal lang yan, guys, yung mga pinalitan nyo. Pero, ako, as long as na susunod nyo yung daily maintenance ng kotse, I think wala kayong magiging problema sa unit. Yung mga common lang naman dyan, tawag dito, yung pagka 5 years, nandun lahat ng mga major changes yung mga ATF, yung mga EGR cleaning, nandyan lahat yun. Oo. What else? Ayun, Matagal magpa-AGR cleaning. tagal, almost half a day. Bali yun, bali may nag-park. Nice carb, guys. Ganda ito. Yan, no? Mga pangarap namin ni Geo, guys. Ford Raptor. Grabe, solid yung mga. Pag ikaw nagda-drive, pag naka-full stop ka, anong behavior mo? Nini-neutral mo pa ba or drive lang? Preno lang ako. Hindi mo na... Ito lang yung neutral. Pero may nagsasabi sa akin ibang kaibigan, hindi neutral daw. Which is yung nangyayari ngayon sa mga bagong kotse, di ba? Yung nag-auto neutral siya. Pero ikaw, yung driving habit mo dito for nakahold 7 lang ako years, sa naka-hold sa lang. preno. Okay naman. Pag medyo matagal siguro. Bite yun. Wala tong 360 cam, guys. Kaya okay. Kaya medyo pakiramdaman. Pero throaty yung mo, man. Yung throttle. Na-feel mo ba? Oo, man. Ramdam ko. Kamusta naman yung gas efficiency na ito? Ang average nito right now, 13.1. Per 100 kilometers, no? Okay naman. Pressure na natin isang birit, no? And pansin mo, ang taas ng RPM agad. Oo. Matindi to, man. Maganda yung mod mo. Grabe. Torquey siya. Pero pag hindi ka sanay, medyo... No? Okay naman. So ito, testingin natin ng isa. Kasi may maraming modes to Meron ba siyang eco mode, ganun. May eco, may normal. Okay. Pero yung default mo, sport mode. Sport ang ginagamit ko kasi mas gusto ko yung medyo torquey. Okay. Kahit paano. Pero ayoko naman torquey na nakakainis. Yung alam mo yung kada apak mo na lang. Sige, stop mo muna siguro. Ito, bali, ganito lang naman yan. Parang meron siya, ang next ito, Sports Plus. Okay. Pag na-Sports Plus ko siya, mapapansin mo, pag umapa ka ng silinyador, or mas mabilis, ma-feel mo siya yun, no? Oo nga, dito tayo. Ikutin ko. Pero may feel mo na agad yun, no? Di ba na-feel mo? Iba yung iba yung throttle. Oo. Guys, ito, malupit na sports SUV. No? Di ba? Oo. Sobrang light lang, guys, no? Kung sanay kayo sa gasoline engines. By the way, diesel to, guys, no? Yeah. So, kung sanay kayo sa gasoline engines, mas responsive pa siya sa gasoline engine. Ang matindi dun, men, hindi pa yan. Immediate power. Meron pang race yan or drag. Talaga? Oo, isa pa. Di ba yan, Sports Plus. Oo. Yan, race. Mas torquey pa yan. Na-try na ito ng kapatid ko. Nagpunta sila ng Samar. Ang kwento niya sa akin, nakipag-racing doon sa mga truck. Yung mga container truck na walang head lang siya, men. Oo. Pero yan,
yung suspension niya, nagpalit na kasi ako nung stock pa din naman. Pero may mas maganda pa dyan, mga aftermarket eh. Medyo ano lang, tinitimpla ko lang guys kasi nasa parking, syempre hindi naman talagang pwedeng full throttle. Pero ang masasabi ko sa inyo guys, may ibibigay siya. You know? Di ba pag light, yun kasi gusto ko yung hindi ako maapak. Oo, grabe. Hindi pa ako, halos Hindi mo inaapakan idiin. ko guys. Gusto niyang umarangkada talaga. Ayun na Galit ko, siya. Ayun yung feeling ko, men. Ayun yung naging habit ko before niya. Paano ko ba mapapa-under to na, alam mo yung less pressure sa paa? Oo. Kasi ang hassle pag lagi kang nakabaon eh. Totoo. Oo. Kaya ako, nung na-research ko about this, unit or parts na niya, pinakabit ko agad kasi gusto ko nga ng less hassle, kumbaga eh. Isipin mo sa expressway, di ba? Chill ka lang, nakaganyan. Tama ka lang, 100 ka na. Matindi to guys. Ganda guys. Panalo na. Yun lang kakaiba dito sa unit ko. Baka one of these days, ang isa sa mga plan ko palitan ko na siya ng aftermarket na suspension. Matindi. Sir. Kasi yun nga yung naging problem ko last time, di ba? Yung pinalitan ko medyo out of budget kasi kaya nag-surplus ako Pero okay. stock naman siya. I mean, maganda nga man. Maganda pa rin yung laro ng suspension maski surplus. well, yun, dadaan natin puro lubak Oo nga eh. Yun din pala guys, no? Dito sa parking kasi na to, medyo ano siya, malubak. medyo malubak. Pero comfortable pa din yung ride. Talagang Well, I think yung isa sa mga selling point pag nag-Ford ka, magandang suspension by stock. Oo. Comfort din talaga. Oo, kasi nakatry na rin ako ng mga SUVs na competitor V6, nito. no? Raptor. Oh, nakatry din tayo ng Raptor. Pero guys, grabe to. Ganda men. Lalo sa mga naghahanap ng second hand men. Sa'yo ng throttle, di ba? Oo. Yung gusto ko rito Ayun, park nga natin. Marunong pa ba ako mag-park? Yan ako lang. Meron pa yan, tinan mo. Meron pa siyang, yan, naka-sport na ulit siya. Sige. Ay, ganyan. Ano men? Ano yung gagawin mo? Ikot ka ulit? Oh men, papark ko na to. Ayun. Kaya hindi ko maganda, kaya ako, Ganda ng turning radius ninyo. Hindi lang ako sanay. Pero ang ganda. Ganda siya. Tsaka ito palagi pre yung yung hinahanap-hanap ko sa mga modern cars din. So analog talaga. actually yung mga higher variant nito, lahat digital na. Oo nga eh. Ito medyo cheap version. Cheap version Cheap no? pa rin. Kaya ganyan. Pero sa akin naman, as long as yung mapunta niya ako sa point A to point B, wala akong isipin, okay na ako doon, man. Actually, ako din. Yan, same with this dashboard. I mean, ito sa infotainment niya dapat na, di ba, ngayon ang uso talaga, palaki na ng di ba? Infotainment. Pwede ko naman siya upgrade, pero for me kasi, ano bang main purpose ko para gamitin yan? Ako, ang usage ko lang, makakonect lang yung phone ko. Okay na ako dun Bluetooth lang, okay na ako. So, right now, hindi ko siya ina-upgrade. Oo. Putik, sorry. Guys, ang lakas niya. Maski naka-reverse. Relax lang. Kasi usually, pag naka-reverse, maski naka-sport. Medyo siya eh. Yun lang, wala siyang camera. Sensor lang. Okay lang. Sanay tayo dyan. Pero actually, yun nga maganda nga no? Yun yung magandang XP. Hindi naman. Maganda siyang Sorry. maganda siyang magalit sa akin feature. LGBT community. Wait lang tabingi eh. Ang lapad ng fender, fender. Pero magandang experience kasi first time ko makapag-drive ng car na na malapad din talaga. Saktong-sakto lang siya sa puting lines eh. What more kung Raptor dude? Oo. Mas malapad yun Ano pag ganyan siya? Paano siya tinatansya? Sige pa. Sige pa. Okay na yan. Ito pala. Okay
Ang lambot din ng ano mo, no? Ang ganda, guys. Napaka-convenient i-drive. Can only imagine, sarap na ito i-daily kung di lang traffic. Kaya ako ayun yung one of the reason kung bakit ako lagi naka-sport lang. Kasi minsan, traffic, tas yung alam mo yung sudden torque na na-feel mo, men. Oo. Isipin mo from stop, go, tapos ganun yung mangyayari. Parang overpowered sa city. Oo. Pero pag nag-expressway ako, yan, lagi kong ini-sport yan, or race. Sport plus pala. Okay. Kasi, sarap, isipin mo, pagaan mo na yung throttle, di ba? Tapos chill ka lang. Totoo. Kung hindi mo kailangan magbigay ng effort dun sa throttle, tapos umaarangkada ni RPM niya. So yun. Sana alam mo yun. Ang ganda. Wala na ako Ayos. masabi. Comment down below, guys, ano tingin nyo sa sasakyan ni Gio. Tsaka ano yung mga recommended nyo na Ipalit. Na suspension, na aftermarket suspension. na ipalit na suspension. Tsaka kung ano pang upgrades yung pwede sa sasakyan. Yung budget meal lang, guys, ha. Kasi baka ang recommend yung suspension, baka Queen Series na Profender, eh. Medyo makatingin, eh. Pero gusto ko yun. So, that's it for this video muna, guys. So, ano ba? Yun na lang. Any recommendation, guys, na gusto nyo i-review na kotse, let us know. Right now, chill muna tayo. Merry Christmas, guys. Merry Christmas. Happy New Year, guys. Bye.